Sa isang tensyonado na hangganan ng Colombia kung saan maingat na sinisiyasat ng mga armadong sundalo ang bawat sasakyan. Isang truck ng kargamento ang dumaan, na tila nagdadala ng mga ordinaryong kalakal sa North America. Ngunit nang makarating ito sa destinasyon, nalaman na ang isang Amerikanong nagngangalang Chris ay nakatago sa ilalim ng mga crates. Sinisikap ng driver na mag-ipit ng mas maraming pera mula sa kanya. Kahit na binayaran na si Chris, ang kanilang kasakiman ay nagtutulak sa kanila ng labis at mabilis silang pinabagsak ni Chris ng walang awa. Pagkatapos ay, binisita ni Chris ang libingan ng isang babae. Bakas sa mga mata niya na may higit pa sa kalungkutan. May malalim na personal na sakit. Maya-maya, pinapanood niya ang isang batang babae mula sa malayo sa loob ng isang mayamang lugar. Ang babaeng iyon ay si Elisa, ang nag-iisang anak na babae ni Vicente, isang makapangyarihang amo ng kartel na namamahala sa black market ng Colombia. Si Vicente ay kinatatakutan ng marami. Ngunit sa bahay, siya ay isang nagdadalamhating ama na gumugol sa huling 5 taon ng matinding pagprotekta kay Elisa matapos mawala ang kanyang ina. Sa ibang lugar, malapit nang magsara ang isang panaderia para sa gabi. Isang lalaking nagngangalang El Corvo ang tumangging umalis. Tahimik siyang nakaupo, ngunit parang delikado ang presensya niya. Nang hilingin sa kanya ng isang babae sa likod ng counter na umalis, bigla siyang naglabas ng isang matalim na kutsilyo na nakatago sa kanyang prosthetic na kamay at pinagbantaan siya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pulis, inutusan niya si El Corvo na umatras o harapin ang mga kahihinatnan, ngunit nakatakas si El Corvo at nagalok ang opisyal na iuwi ang takot na babae. Pagsakay nila sa kotse, naroon na si El Corvo na naghihintay. Sa isang mabilis at brutal na sandali, pinapatay niya silang dalawa. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na si El Corvo ay hindi basta-basta. Isa siyang cold-blooded contract killer na kilalang kilala sa kanyang walang awa na kalupitan. Kinaumagahan, nagtungo si Elisa sa paaralan na binabantayan ng 2 bodyguard. Bilang anak ng isang makapangyarihang amo ng kartel, sinusundan siya ng panganib kahit saan. Habang naghihintay sa pulang ilaw, lumapit ang isang pulubi at nagsimulang maglinis ng windshield, umaasa ng pera. Kapag walang pumapansin sa kanya, bigla siyang pamitik at binasag ang side mirror ng sasakyan. Mabilis na tumalon ang mga bodyguard para pigilan siya, ngunit walang kahirap-hirap na pinabagsak sila ng tinaguriang pulubi sa pamamagitan ng mabangis na hand-to-hand combat. Ito ay hindi lamang isang desperado na tao, ito ay si Chris na nagbalat kayo. Samantala, sumabog ang kaguluhan habang sinusubukang tumakas ni Elisa, ngunit nahuli siya ni Chris at pilit siyang pinapasok sa trunk ng sasakyan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kidnapang. Galit na galit at napahiya, pinarusahan ni Vicente ang kanyang mga bodyguard dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang kriminal na network na nag-aalok ng isang blankong tseke sa sinumang makakapagbalik kay Elisa ng ligtas. Samantala, sa kalaliman ng kagubatan, binuksan ni Chris ang trunk at hinayla palabas si Elisa. Nagpupumiglas siya ng husto sa pagsisikap na makawala, ngunit hindi kumikilos si Chris bilang isang tipikal na walang awa na kidnapper. Sa halip, nananatili siyang kalmado at malumanay na nagsasalita. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan niya kasama ang ina ni Elisa at si Vicente. Ipinaliwanag ni Chris na ilang taon na ang nakalipas, mahal niya ang ina ni Elisa. Bago siya pumanaw, pinangakuan niya itong protektahan si Elisa at ilayo siya kay Vicente at sa mapanganib na buhay kartel. Kaya pala siya nandito. Gayunpaman, walang tiwala si Elisa sa kanya. Humihingi siya ng patunay na hindi siya banta. Bilang tugon, inabutan siya ni Chris ng baril, tinutukan siya ni Elisa at nagpaputok, inutusan siyang iuwi na siya. Ngunit sa halip na huminto, si Chris ay nagmaneho ng mas malalim sa ilang. Galit na galit, hinayla muli ni Elisa ang gatilyo, at napagtanto lamang na hindi na-load ang baril. Maya-maya, huminto si Chris sa isang gasolinahan. Nang makita ang maraming tao sa malapit, sinamantala ni Elisa ang pagkakataong tumakbo at sumigaw para humingi ng tulong. Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang tumalon at sinubukang labanan si Chris. Habang siya ay ginulo, si Elisa ay nakahanap ng isang payphone at tinawagan si Vicente. Ngunit nang sabihin niya sa kanya kung nasaan siya, tinapos ni Chris ang laban at nahuli siya. Sa pagkakataong ito, itinali niya ang mga kamay nito para hindi na siya muling tumakbo. Sa daan, patuloy na nagmamakaawa si Elisa na umuwi. Pagkatapos ay sinabi ni Chris sa kanya na siya talaga ang kanyang tunay na ama. Ipinaliwanag niya na 15 taon na ang nakalilipas, magkasama sila ng kanyang ina. Nang ipanganak si Elisa, inaresto si Chris at ipinakulong sa loob ng 15 taon. Nakaramdam ng pagkagulat at pagkalito si Elisa. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan niya.
Si Vicente, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay laging nandyan para sa kanya. Samantala, si Chris ay isang estranghero lamang na may kakaibang kwento. Kasabay nito, nagiging desperado na si Vicente. Wala pa ring palatandaan kay Elisa, at ang kanyang pasensya ay suot na manipis. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, si Nick, na doblehin ang gantimpala at ibalik si Elisa sa anumang halaga. Sumang-ayon si Nick, ngunit lihim na nakipag-ugnayan kay El Corvo. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na siya ay nagtatago ng isang plano para kay Vicente. Samantala, huminto sina Chris at Elisa sa isang tahimik na kainan. Sinubukan ni Chris na pakalmayan siya, na inihayag na ang kanyang ina ay hindi aksidenteng namatay. Siya ay pinatay, at ang pumatay ay nagtatrabaho para kay Vicente. Ayaw maniwala ni Elisa, palaging ipinakita ni Vicente ang kanyang pagmamahal at pangangalaga. Biglang dumating ang isang grupo ng mga gangster na ipinadala para kunin si Elisa. Mabangis na lumaban si Chris, ngunit sila ay napakarami. Hinawakan ng mga gangster si Elisa, pinaputukan ang mga gulong ng sasakyan ni Chris para pigilan siya sa paghabol, pagkatapos ay bumilis. Gayunpaman, hindi sumuko si Chris na lumaban siya sa mga umaatake at pinipilit ang isa sa kanila na ibunyag kung saan dinadala si Elisa. Samantala, dinala ng mga gangster si Elisa sa isang kaalyado ng kartel na pinangalanang Pedro. Tinawag ni Pedro si Vicente at iniabot ang telepono kay Elisa. Walang pag-aalinlangan, tinanong niya si Vicente kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Natigilan si Vicente at nanatiling tahimik. Gayunpaman, nang banggitin ni Elisa ang pangalan ni Chris, nanigas si Vicente. Nang sasagot pa lang siya, biglang inatake ni El Corvo ang compound ni Pedro. Sa gitna ng putok ng baril at makapal na usok, sinubukang tumakas ni Elisa. Hinawakan niya ang baril ni Pedro at nagawang hampasin si El Corvo, binibili ang sarili ng ilang mahalagang segundo. Di nagtagal, pumasok si Chris at hinarap si El Corvo ng direkta. Mabangis ang kanilang laban, at si Chris ay tila walang kapares. Ngunit ang tunay na target ni El Corvo ay hindi si Chris, ito ay si Elisa. Ibinagsak ni El Corvo si Chris sa lupa at hinabol si Elisa. Nang makitang nanganganib ang kanyang anak na babae, itinulak ni Chris ang kanyang sakit at hinarap si El Corvo. Bumagsak sila mula sa ikalawang palapag at patuloy ang brutal na labanan. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang prosthetic na kamay, lumalaban si El Corvo nang may walang humpay na lakas at pagsalakay. Nang tila matalo si Chris, isang kotse ang bumangga kay El Corvo. Si Elisa ang nasa likod ng manibela. Sa halip na tumakas, bumalik siya para iligtas si Chris. Sa pagbagsak ni El Corvo, magkasamang tumakas sina Chris at Elisa. Habang tumatakbo sila, muling idiniin ni Elisa si Chris tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Pinipilit niyang tanggapin na maaaring maging mamamatay si Vicente. Ngunit iginiit ni Chris na hindi si Vicente sa tingin niya. Ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalipas, siya, si Vicente, at ang ina ni Elisa ay matalik na magkaibigan at partner in crime. Kumuha sila ng mga peligrosong trabaho at namuhay ng mapanganib. Nagbago ang lahat ng mabuntis ang ina ni Elisa. Iminungkahi ni Vicente ang isang huling malaking heist. Naging maayos naman ang trabaho, ngunit nang matapos ito, pinagtaksilan ni Vicente si Chris. Nagtanim siya ng ebidensya at nahuli si Chris ng pulisya, na humantong sa paggugol ni Chris ng 15 taon sa bilangguan. Nang maglaon, huminto sila sa isang tahimik na plaza ng bayan, kung saan sinabi ni Chris sa kanya na ang brilyante na kwintas na palagi niyang isinusuot ay regalo mula sa kanya. Pinili niya ang isang brilyante dahil halos imposible itong masira, na sumisimbolo sa lakas na inaasahan niyang dadalhin ito. Pagkatapos, ibinahagi ni Chris na habang siya ay nasa kulungan, minsan binisita siya ng ina ni Elisa. Ipinagtapat niya kung gaano kahirap ang naging buhay niya. Tinatrito siya ni Vicente ng malupit, lalo na pagkatapos nitong tumanggi na pakasalan siya. Binalak niyang tumakas kasama si Elisa at binalaan si Chris na kapag may nangyari sa kanya, si Vicente ang may kasalanan. Ibinunyag din niya ang plano ni Vicente na palakihin si Elisa bilang kanyang tagapagmana ng kartel at makiusap kay Chris na iligtas ang kanilang anak kapag nakalabas na ito. Sa ibang lugar, ina-hijack ni El Corvo ang isang kotse mula sa isang hindi pinaghihinalaang driver. Sa una, iniisip ng lalaki na nakikipag-ugnayan siya sa isang nakakainis na tindero, ngunit makalipas ang ilang segundo, bumunot ng baril si El Corvo at pinatay siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala, dumating si Vicente sa compound ni Pedro at sinalubong siya ng mabangis na eksena. Tanging mga katawan na lamang ang natitira. Habang sinusuri niya ang footage ng seguridad, natigilan siya. Kabilang sa mga umatake ay si El Corvo, ang walang awa na asasin na may madilim na nakaraan ng direkta kay Vicente mismo. Kinagabihan,
Kumuha si Chris ng kotse at sinabi kay Elisa na pupunta sila sa Texas. Gusto niyang magsimula siyang panibago doon kasama nila ng kanyang tiyahin, ngunit tumanggi si Elisa. Iginiit niya na wala siyang pupuntahan at hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Nagsumamo si Chris, nagbabala na ang buhay ng cartel ay sisirain siya, ngunit si Elisa ay naninindigan. Pagkatapos ay naghatid si Elisa ng isang masakit na katotohanan. Ayaw niyang makasama ang isang lalaki na nagsasabing siya ang kanyang ama, ngunit hindi kailanman naroon para sa kanya. Kasabay ng pagtaas ng tensyon, dumating ang tunay na may-ari ng ninakaw na sasakyan. Bumunot ng baril si Chris para mahawakan ang sitwasyon, ngunit sinamantala ni Elisa ang sandali, tumalon sa driver's seat, at mabilis na umalis. Mag-isa, sinubukan ni Elisa na tawagan si Vicente para humingi ng tulong. Bago kumonekta ang tawag, lumitaw si El Corvo, at sinimulang habulin siya. Sa kalaunan, siya ay nakulong. Sa isang nakakagigil, nakakabagabag na sandali, nag-aalok sa kanya ni El Corvo ng isang mansanas, mahinahon, ngunit lubos na hindi nababalot. Sa sandaling iyon, dumating si Chris upang iligtas siya. Isang shootout ang sumiklab, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon. Kinuha ni El Corvo si Elisa at hinawakan bilang kanyang hostage. Sumuko si Chris, at pareho silang nakatali. Sinimula ni El Corvo na pahirapan si Chris, na hinihiling na malaman kung sino talaga siya. Hindi na makatiis, sinabi ni Elisa ang katotohanan. Si Chris ang kanyang ama. Ang pag-amin ay tumama ng husto. Si Chris ay nalulula sa sakit at damdamin, ngunit si El Corvo ay napangiti na para bang ang sikretong ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong plano. Pagkatapos ay nawala ng malay si Chris. Kinaumagahan, nadatnan ni Vicente si Chris na nakabitin sa isang puno, nakatayo sa isang gulong, halos buhay na. Galit na galit, nagbulala si Vicente tungkol sa nakaraan, na sinasabing si Elisa ay pag-aari niya ngayon at hinding-hindi maibibigay ni Chris sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. Ngunit lumaban si Chris, na nangakong papatayin si Vicente. Bilang tugon, sinipa ni Vicente ang gulong, hinayaan si Chris na mabitin at magdusa ng matagal bago siya maputol. Iniligtas niya si Chris dahil kailangan pa niya itong buhay para mahanap si El Corvo. Habang sumasakay sa kotse, inamin ni Vicente na na-frame niya si Chris, ngunit iginiit na hindi niya pinatay ang ina ni Elisa. Bagamat hindi niya biolohikal na anak na babae si Elisa, sinasabi niyang mahal niya ito na parang sarili niyang anak. Di nagtagal, nakatanggap si Vicente ng tawag mula kay El Corvo na hinihiling na palayain ng assassin si Elisa. Ngunit tumanggi si El Corvo at iginiit na magkita sila ng personal. Nakapagtataka, si El Corvo ay lihim na nakikipagtulungan kay Nick sa buong panahon na nagbabalak na kunin ang cartel ni Vicente mula sa loob. Nawalan ng kontrol si Vicente. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya si Nick sa lugar. Pagkatapos, ibinunyag ni Vicente kung bakit nilalamon ng galit si El Corvo. Ilang taon na ang nakalilipas, kinuha siya ni Vicente para sa isang trabaho, ngunit si El Corvo ay naging sakam at nagsimulang lumabag sa mga patakaran. Upang pigilan siya, nagpadala si Vicente ng 15 lalaki na armado ng mga tranquilizer sa isang malayong lugar at sinubukang patayin si El Corvo gamit ang isang pang-industriyang shredder. Gayunpaman, nakatakas si El Corvo sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling kamay at pinatay ang bawat isa sa mga lalaking iyon. Ngayon, malinaw na si El Corvo ay naghahanap ng paghihiganti. Sa unang pagkakataon, kailangang magsanib puwersa sina Chris at Vicente para pigilan siya at iligtas si Elisa. Dumating sila sa isang lumang abandonadong pabrika. Sa loob, pinaghiwa-hiwalay ni Chris, Vicente, at 2 bodyguard ang paghahanap. Ngunit habang lumalalim si Vicente, natuklasan niyang patay na ang 2 bodyguard. Biglang lumabas si El Corvo mula sa mga anino, hawak si Vicente habang nakatutok ang baril. Sa nakakagigil na kalmado, hinailan ni El Corvo si Vicente kay Elisa. Siya ay nakakadena sa isang conveyor belt, dahan-daang lumilipat patungo sa isang pang-industriya na shredder, ang mismong machine na minsang sinubukang gamitin ni Vicente kay El Corvo. Pagkatapos, naghahatid si El Corvo ng malupit na ultimatum. Inabot niya kay Vicente ang isang lag-ari at pinang-ahas siyang iligtas ang kanyang anak sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay na ginawa ni El Corvo upang mabuhay. Nagmamadaling ihinto ni Vicente ang makina, ngunit patuloy itong umaabante. Sinusubukan niyang i-unlock ang mga kadena, ngunit masyadong masikip ang mga ito. Ang tanging paraan para mapalaya si Elisa ay putulin ang kanyang kamay gamit ang lagaring ibinigay sa kanya ni El Corvo. Dahil hindi nagawang saktan si Elisa, naghanda si Vicente na itapon ang sarili sa shredder upang i-jam ang mga gears sa halip. Noon lang, pumasok si Chris at inatake si El Corvo.
Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, ipinahayag ni El Corvo na siya ang pumatay sa ina ni Elisa. Ipinaliwanag niya na si Vicente ang nag-utos sa kanya, ang orihinal na plano gawin itong parang isang pagpapakamatay. Ngunit hindi lang siya pinatay ni El Corvo. Natuwa siya dito at ni-violate pa siya. Ang malupit na pagkilos na iyon ay sum-iris sa plano at ikinagalit ni Vicente. Kaya, sinubukan niyang patayin si El Corvo, ngunit nabigo siya. Narinig kung paano nasaktan at ginamit ang babaeng mahal niya. Nawalan ng kontrol si Chris. Dahil sa galit, inatake niya si El Corvo gamit ang lahat ng mayroon siya. Papalapit ang kanilang labanan sa tore kung saan nakakulong pa rin si Elisa sa isang conveyor belt na dahan-daang umaangat patungo sa shredder. Nang malapit na siyang maabot ni Chris, sinaktan at sinugatan siya ni El Corvo at na-hostage si Vicente. Sa paglalahad ng kabuluhan, hiniling ni El Corvo kay Vicente na sabihin kay Elisa ang totoo. Na-corner at natalo, inamin ni Vicente na si Chris ang tunay na ama ni Elisa at dahil sa selos ay ipinag-utos niya ang pagpatay sa kanyang ina. Gusto ng kanyang ina na iwanan ang buhay cartel at palakihin si Elisa kasama si Chris, ngunit hindi ito pinayagan ni Vicente. Ngayong puno ng panghihinayang, napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot lamang ng higit na sakit. Samantala, nakita ni Chris si Elisa na umiiwas lang sa kamatayan. Sa isang desperadong hakbang, sinabi niya sa kanya na ihagis ang kanyang brilyante na kwintas sa makina. Kapag ang brilyante ay tumama, ang shredder jam ay tumigil. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sinubukan ni El Corvo na itulak si Chris mula sa isang ledge. Sa isang pangwakas na pagkilos upang ayusin ang mga bagay, sumugod si Vicente at iniligtas si Chris. Hinarap niya si El Corvo at pareho silang namatay. Napaluha si Elisa, napunit sa pagitan ng magkasalungat na emosyon. Wala na ang lalaking nagpalaki sa kanya. Ngayon ang tanging natitira ay si Chris. Halos hindi na nabubuhay at nakikipaglaban upang mabuhay. Maya-maya, binisita ni Elisa ang puntod ng kanyang ina. Nagdadala siya ng mga bulaklak. Umaasang makakatagpo ng kapayapaan ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Si Chris ay nakatayo sa tabi niya, buhay, at sa unang pagkakataon, tinawag siyang ama ni Elisa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.